Ang nakabibinging tunog ng nababasag na porselana ang unang sumalubong sa kanya. Kasabay ng pagtilapon ng libu-libong piraso nito sa makinang na marmol na sahig, ay ang pagtilapon din ng lahat ng pangarap ni Elara Sandoval. Huminto ang kanyang mundo. Tila huminto rin sa pagtibok ang kanyang puso. Naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng dugo sa kanyang muka habang nanlalaki ang kanyang mga matang nakatitig sa nagkalat na piraso ng kulay asul at puting plorera. Ang plorera na ilang sandali lang ang nakalipas ay nagkakahalaga marahil ng higit pa sa buong buhay niya. Ngayon, isa na lang itong patunay ng kanyang pagkakamali. Ang perang pambili ng gamot ng kanyang ina, ang pambaon ng kanyang mga kapatid, ang pag-asang makakatapos sila ng pag-aaral. Lahat iyon ay tila naging alikabok kasama ng pinong-pinong piraso ng porselanang sumabog sa paanan niya. Isang tinig, malamig pa sa yelo, ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Anong ginawa mo? Hindi kailangang sumigaw ni Doña Imelda de Villa para maramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang presensya. Ang bawat salita niya ay may talim. Ang bawat titig niya ay may kakayahang humiwa sa kaluluwa ng sinumang kaharap niya. Napayuko si Elara, hindi magawang salubungin ang mga matang iyon. Kanina lang, pagpasok niya sa malapalasyong mansyon ng mga de Villa, hindi niya maiwasang mamangha. Ang sahig ay mas makintab pa sa salamin. Ang mga pader ay napipintahan ng mga larawan ng mga ninuno nilang tila mga hari at reyna. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak na nakalagay sa bawat sulok ay mas mabango pa sa alinmang pabango na naamoy niya sa buong buhay niya. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa ibang mundo. Isang mundo kung saan ang isang tulad niya ay hindi nababagay. At ngayon, sa unang araw pa lang niya, napatunayan niya iyon. Naramdaman niya ang paglapit ng Donya. Ang marahan ngunit may diin na tunog ng takong nito sa sahig ay tila martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Tinanong kita, ulit ni Doña Imelda. Ang boses ay mas bumaba at mas naging mapanganib. Bingi ka ba? Umiling si Elara. Nanginginig ang mga labi. Patawad po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Nadulas po ang kamay ko habang nililinis ko. Isang tawa, isang maikli at mapangutyang tawa ang kumawala sa ginang. Hindi sinasadya. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng binasag mo, bata? Hindi makasagot si Elara. Paano niya malalaman? Ang pinakamahal na bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya ay ang diploma niya noong high school. Sagot, hindi po, ma'am. Siyempre hindi mo alam, sabi ni Doña Imelda. Lumuhod ito hindi para tulungan siya, kundi para mas lalong ipamukha sa kanya ang kanyang pagkakamali. Dinampot nito ang isang piraso ng basag na plorera. Ang isang pirasong ito ay sapat na para pakainin ang buong pamilya mo sa loob ng isang buwan. At binasag mo ang kabuuan nito na parang wala lang. Nagsimulang mag-init ang mga mata ni Elara. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ayaw niyang ipakita na mahina siya. Hindi ko tatanggapin ang sorry mo. Patuloy ng ginang. Tumatayo na ito at tinitingnan siya mula sa itaas na parang isang basahan. Babayaran mo yan. Bawat sentimo. Kung kailangan mong magtrabaho dito habang buhay ng walang sahod, gagawin mo. Sa sinabing iyon, gumuho na ang lahat ng pag-asa ni Elara. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang boses ng lalaki ang pumagitna. Ako po ang may kasalanan, ma. Sabay silang napalingon ni Doña Imelda. Nakatayo sa may pintuan ng sala, si Marco de Villa ang nag-iisang anak ng Doña. Suot nito ang isang simpleng puting t-shirt at maong. Ngunit kahit sa ganoong kasuotan, ay hindi maitatago ang kislap ng pagiging isang de Villa. Marco, anong sinasabi mo? Tanong ni Doña Imelda. Bahagyang nagbago ang anyo ng mukha. Naglakad si Marco papalapit sa kanila at ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa ina, kundi kay Elara
na nakayuko pa rin sa sahig. Nagmamadali po akong bumaba kanina. Hindi ko siya napansin. Ako po ang nakabangga sa kanya kaya niya nabitawan ng plorera. Isang kasinungalingan iyon. Alam yon ni Elara. Pero ang paraan ng pagkakasabi ni Marco ay puno ng sinseridad. Lumapit ito sa kanya at marahang inalalayan siyang tumayo. Sa pagdampi ng kamay nito sa braso niya, isang kakaibang kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Napilitan siyang iangat ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon, nagsalubong ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Marco, hindi ito katulad ng sa ina niya. Kung ang kay Doña Imelda ay nagyayelo, ang kay Marco ay mainit. May awa, may kung ano pang hindi niya mapangalanan. Sa ilang segundong yun, tila nawala ang lahat sa paligid. Ang basag na plorera, ang galit ng Donya, ang takot sa kanyang dibdib. Tanging ang mga mata lang nito ang kanyang nakikita. Okay ka lang? Mahinang tanong ni Marco. Sapat lang para marinig niya. Tumangulang si Elara, hindi makapagsalita. Ang sandaling iyon ay pinutol ng boses ni Doña Imelda. Kahit na, sabi nito, at napansin ni Elara ang pagbabalik ng lamig sa boses ng ginang, ngunit may kasama na itong ibang tono. Isang bagay na mas matalim. Dapat ay mas maingat siya. Mga bagay na ganito kahalaga ay hindi dapat hinahawakan ng mga taong hindi alam ang kanilang halaga. Ang mga salitang iyon ay hindi lang patungkol sa plorera. Naramdaman ni Elara na iyon ay patama sa kanya. Tumingin si Marcos sa kanyang ina. Ma, aksidente po ang nangyari. Hayaan na po natin. Kinuha niya ang kamay ni Elara. Halika, ipapagamot natin yung sugat mo. Napatingin si Elara sa kanyang kamay. Hindi niya namalayan na nagkaroon pala siya ng maliit na hiwa mula sa pagkakadampot niya ng isang piraso kanina. Habang hinihila siya ni Marco palayo sa sala, pasimple siyang lumingon sa likuran. Nakita niya si Doña Imelda, nakatayo pa rin doon. Hindi na ito nakatingin sa basag na plorera. Nakatingin ito sa kanila, partikular sa magkahawak nilang kamay. Ang mga mata nito ay hindi na lang galit. Mayroon ng pagbabanta. Isang malamig na pangako ng mga bagay na darating. At habang papalayo sila, narinig ni Elara ang huling sinabi nito. Hindi pa sigaw, kundi isang bulong na puno ng lason. Sa loob ng pamamahay na ito, dapat alam mo kung saan ka lulugar. Walang sino man ang pinahihintulutang pumasok sa silid ni Doña Imelda de Villa kapag sarado ang pinto nito. Ito ang kanyang santuaryo. Ang kanyang kuta. Dito, sa gitna ng mga mamahaling antigo, mga seda mula sa Europa, at mga alahas na kumikinang kahit sa dilim, ay malaya siyang tanggalin ang maskara ng isang matapang at walang awang matriarka. Dito, siya lang si Imelda, ang babaeng minsan nang nasaktan. Mula sa kanyang bintana, tanaw niya ang malawak na hardin. Ang buwan ay buo at maliwanag, nagbibigay ng aninong kulay pilak sa mga dahon ng halaman. Sa isang sulok ng hardin, malapit sa fountain, ay may isang bench na gawa sa bato. Doon nagsimula ang lahat. At doon din nagwakas. Dahan-dahan siyang naupo sa harap ng kanyang antigong tokador. Hindi niya pinansin ang sariling refleksyon sa salamin. Sa halip, binuksan niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng narra. Sa loob nito, nakatago sa ilalim ng mga lumang alahas ay isang litratong halos kupas na. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga daliring napapalibutan ng mga diamanteng singsing ay nanginginig habang hinahaplos ang papel na naninilaw na sa katagalan. Sa litrato, may dalawang tao. Isang batang Imelda na may mga matang puno ng pangarap at isang nangiting abot langit. At sa tabi niya, isang binatang may matipunong pangangatawan, balat na kulay kayumanggi dahil sa sikat ng araw, at mga matang nangungusap ng tapat na pag-ibig. Arturo, ang pangalan ay tila isang sumpa na bumabalot pa rin sa kanyang puso kahit pagkatapos ng 30 taon.
Naalala niya ang init ng kamay nito kapag hinahawakan siya. Magaspang iyon dahil sa pagtatrabaho sa hardin. Ngunit iyon ang pinakamasarap na haplos na naramdaman niya sa buong buhay niya. Naalala niya ang halimuyak ng sampagwita na palagi nitong isinasabit sa kanyang tainga. Naalala niya ang tawa nito, malalim at buo, na kayang pawiin ang lahat ng kanyang alalahanin. Balang araw, Imelda. Bulong nito sa kanya isang gabi, sa mismong bench na yon sa hardin. Kapag nakaipon na ako, aalis tayo dito. Itatayo kita ng isang bahay, hindi man kasing laki ng mansyon ninyo, pero puno ng pagmamahal. Naniwala siya. Ang batang Imelda ay naniwala sa bawat salita, sa bawat pangako. Ngunit ang mga pangarap ay madaling mabasag, tulad ng plorerang binasag ng katulong na yon kanina. Isang gabi, bigla na lang siyang hinarap ng kanyang ama. Ang mukha nito ay puno ng galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Ibinato nito sa kanyang harapan ang isang velvet na supot. Iyan ang lalaking pinagkakatiwalaan mo, sigaw ng kanyang ama. Isang magnanakaw, isang ahas na inalagaan natin sa ating pamamahay. Nang buksan niya ang supot, bumungad sa kanya ang kwintas na diamante ng kanyang ina. Ang paborito nitong alahas, ang sabi ng kanyang ama. Nahuli sa aktong ninanakaw ito ni Arturo bago ito tumakas. Gumuho ang mundo niya. Ang pagmamahal ay naging puot. Ang tiwala ay naging lason. Hindi niya pinakinggan ang mga liham ni Arturo, ang mga pakiusap nito. Para sa kanya, patay na ito. At nangako siya sa kanyang sarili. Hinding-hindi na siya magpapalinlang sa mga matatamis na salita at mga pekeng pangako ng isang mahirap. Itinatak niya sa kanyang isip at puso na ang pera at kapangyarihan ang tanging tunay na kakampi sa mundong ito. Napabalik siya sa kasalukuyan nang may marinig siyang mahinang tawanan mula sa labas. Tumayo siya at lumapit sa balkonahe. Mula doon, tanaw niya ang hardin. Sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo sa damuhan sina Marco at ang babaeng iyon, si Elara. Nakita niya kung paanong ngumiti ang kanyang anak. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiti na tapat at walang pagkukunwari. Nakita niya kung paano nito tinitigan ang babae na parang ito ang buong mundo niya. At sa isang iglap, hindi na si Marco at Elara ang nakikita niya. Nakikita niya ang kanyang sarili, 30 taon na ang nakalipas, kasama si Arturo, puno ng pag-asa, puno ng kahangalan. Isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Isang kirot na nagpaalab sa apoy ng puot na matagal na niyang itinatago. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi niya hahayaang danasin ni Marco ang sakit na dinanas niya. Hindi niya hahayaang sirain ng isang hamak na katulong ang kinabukasang pinaghirapan niyang itayo para sa kanyang anak. Ang pag-ibig na yan ay isang ilusyon, isang bitag, at kailangan niya itong wasakin bago pa mahuli ang lahat. Puno ng determinasyon, bumalik siya sa loob ng silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. "Hello? I need you to do something for me," sabi niya sa kabilang linya. Ang boses ay matigas na parang bakal. May isang babaeng nagtatrabaho dito. Elara Sandoval ang pangalan. "I want you to investigate her family, everything. Alamin mo ang bawat baho ng pagkatao nila. Wala kang palalampasin." Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ang tawag. Tumingin siyang muli sa bintana. Wala na roon sina Marco at Elara, ngunit ang anino ng kanilang sandali ay nanatili. Hindi nagtagal. Muling tumunog ang kanyang cellphone, ang private investigator. "Donya," sabi ng boses sa kabilang linya. "Mabilis lang po ito. Mayroon pong ilang interesanteng bagay tungkol sa pamilya ng babae." Napatigil si Doña Imelda. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. "Sabihin mo sa akin." Alam ni Marco de Villa na mali ang ginagawa niya. Sa loob ng 26 na taon ng kanyang buhay, sinunod niya ang lahat ng gusto ng kanyang ina.
ang kursong kinuha niya sa kolehiyo, ang mga kaibigang dapat niyang samahan, maging ang babaeng dapat sana ay nililigawan niya. Ang buhay niya ay isang perpektong plano na binalangkas ni Doña Imelda. Pero sa mga nagdaang araw, may isang bagay sa planong yon ang nagdudulot ng gulo. Isang variable na hindi inaasahan. Si Elara Sandoval. Mula nang iligtas niya ito sa galit ng kanyang ina, hindi na ito maalis sa isip niya. Nakikita niya ito sa bawat sulok ng mansyon. Tahimik na naglilinis, maingat na nag-aayos ng mga bulaklak, laging nakayuko na, tila takot mag-angat ng tingin. May isang kalungkutan sa mga mata nito na gusto niyang pawiin. May isang kabutihan sa puso nito na humihila sa kanya palapit. Kaya naman, sa tuwing may pagkakataon, gumagawa siya ng paraan para makasama ito. Minsan, magpapanggap siyang nauuhaw para lang pumunta sa kusina habang naghahanda ito ng merienda. Minsan, iiwan niya ang kanyang libro sa sala para may dahilan siyang bumalik doon habang nagpupunas ito ng mga muebles. Mga maliliit na pagnanakaw ng sandali. Mga palihim na sulyap. Ngayong gabi, naging mas malala pa ang parusa ng kanyang ina kay Elara. Dahil lang sa isang maliit na mantsa sa mantel, pinaglinis nito ng buong library si Elara. Isang trabahong dapat sana ay para sa 3 tao. Alam ni Marco na sinadya iyon. Isa yung paraan para ipakita ng kanyang ina kung sino ang may kapangyarihan. Hindi niya yon matanggap. Kaya naman, pagkatapos maghapunan, habang abala ang kanyang ina sa pakikipag-usap sa telepono, tahimik siyang pumuslit papunta sa library. Naabutan niya si Elara na nakatungtong sa isang maliit na hagdan. Pilit na inaabot ang tuktok ng isang estante ng libro. "Kailangan mo ba ng tulong?" tanong niya. Nagulat si Elara. Muntik na itong mawalan ng balanse. Agad siyang lumapit at hinawakan ang hagdan para alalayan ito. "Sa Sir Marco," nautal na sabi ni Elara. Ang muka ay namumula. "Hindi po, okay lang po ako." "Huwag mo na akong tawaging sir," sabi niya, at kinuha ang basahan mula sa kamay nito. "Ako na dyan. Mas matangkad ako sa'yo." Hindi na nakapalag si Elara. Bumaba ito sa hagdan at pinanood na lang siya. Habang nagpupunas siya ng mga libro, sinimulan niyang magtanong tungkol sa pamilya nito, sa mga pangarap nito. Sa una ay nahihiya pa itong sumagot, ngunit unti-unti, naging komportable na rin ito sa kanya. Nalaman niyang pangarap pala nitong maging guro. Nalaman niyang mahilig pala ito sa mga aso. Nalaman niyang ang paborito niyang kulay ay dilaw dahil nagpapaalala raw iyon sa sikat ng araw. Mga simpleng bagay, pero para kay Marco, ang mga yon ay mas mahalaga pa sa kahit anong usapan tungkol sa negosyo o stock market. Pagkatapos nilang maglinis, nagyaya siyang magpahinga muna. Sa hardin, umupo sila sa damuhan, sa ilalim ng buwang bilog. Ang tanging maririnig ay ang lagaslas ng tubig mula sa fountain at ang huni ng mga kuliglig. Alam mo, pagsisimula ni Marco, lumaki ako sa bahay na to, pero pakiramdam ko, mas kilala mo pa ang bawat sulok nito kaysa sa akin. Nagtatakang napatingin si Elara. "Bakit niyo po nasabi niyan, sir?" "Dahil tinitingnan mo ang mga bagay-bagay. Nakikita mo ang ganda sa kanila." Paliwanag niya. "Ako? Nakikita ko lang sila bilang mga bagay. Parte ng ari-arian. Pero ikaw, kanina, nakita ko kung paano mo hinaplos yung lumang libro na parang napakahalaga. Nakikita ko kung paano kang ngumingiti kapag may nakikita kang bulaklak na namumukadkad." "Kasi po," nagsalita si Elara, ang boses ay mahina. "Ang mga simpleng bagay po ang nagpapasaya sa akin dahil sa buhay namin, ang simpleng bagay ay malaking bagay na." Tinamaan si Marco sa sinabi nito. Ang buong buhay niya ay napapalibutan ng karangyaan, pero kailan ba siya huling naging tunay na masaya? Sa piling ni Elara, sa simpleng gabi na ito, naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Dahil sa isang emosyong hindi niya mapigilan,
Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito. Nagulat ito pero hindi naman nito binawi. Hinaplos niya ang maliit na peklat sa kamay nito, ang sugat na natamo nito mula sa nabasag na florera. "Sorry dito ha," bulong niya. Umiling si Elara. "Wala po yon. Sorry din sa inaasal ni Mama." Hindi ito umimik. Hindi siya masamang tao, Elara. May pinagdaanan lang siya. "Naiintindihan ko po," sagot nito. Pero alam ni Marco na hindi iyon sapat na dahilan. Tinitigan niya ang mukha ni Elara sa liwanag ng buwan. Ang mga pilik mata nito ay mahahaba. Ang mga labi nito ay tila humihingi ng isang halik. Ang buong pagkatao nito ay sumisigaw ng kabutihan at pagiging totoo. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Elara pero hindi ito umiwas. Nang maglapat ang kanilang mga labi, isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Ito ay isang halik na hindi marahas, hindi mapusok. Ito ay isang halik na malambing, puno ng pag-iingat, puno ng damdaming matagal ng kinikimkim. Nang maghiwalay sila, pareho silang naghahabol ng hininga. Walang nagsalita. Tanging ang mga mata nila ang nag-uusap. Sa sandaling iyon, alam na ni Marco. Nahulog na siya. Nahulog na siya ng tuluyan. Ngunit ang kanilang mahiwagang sandali ay biglang winakasan ng isang matinis na tunog. Biglang bumukas ang ilaw sa balkonahe ng kwarto ng kanyang ina. At doon, nakatayo si Doña Imelda. Hindi gumagalaw. Ang mukha nito ay walang emosyon, ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Isang galit na kayang sunugin ang buong mundo. Nabitawan ni Marco ang kamay ni Elara. Ang init ng kilig na naramdaman niya kanina ay napalitan ng nagyayelong takot. Alam niyang tapos na ang laro. Nagsimula na ang giyera. Kinabukasan, ang hangin sa mansyon ng mga De Villa ay mas mabigat kaysa dati. Naramdaman ito ni Elara sa bawat paghinga niya. Ang bawat utos ng mga kapwa niya kasambahay ay may kasamang malamig na sulyap. Ang bawat pagdaan niya sa pasilyo ay sinasalubong ng mga bulungang tumitigil kapag napapansin na siya. Tila isang nakakahawang sakit na iniiwasan ng lahat. Alam niya ang dahilan. Ang nangyari kagabi sa hardin. Ang halik. At ang mga matang nagbabaga ni Doña Imelda mula sa balkonahe. Buong araw niyang hindi nakita si Marco. Ngunit ang presensya ng ina nito ay nasa lahat ng dako. Hindi man ito nagsasalita. Ramdam na ramdam niya ang galit nitong nakamasid sa bawat galaw niya. Ang almusal ay naging isang pagsubok, ang tanghalian ay isang parusa, at nang papalapit na ang hapon, inihanda na niya ang sarili para sa pinakamasaklap. Dumating iyon nang tawagin siya sa sala. Naroon si Doña Imelda, nakaupo sa kanyang paboritong silya na parang isang reyna sa kanyang trono. Nasa tabi niya ang kanilang mayordoma, si Aling Belen. Ang lahat ng kasambahay ay naroon din, nakatayo sa isang gilid, mga mukhang puno ng takot at kuryosidad. "Elara," sabi ni Doña Imelda. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. "Mayroon akong isang katanungan para sa'yo." Napalunok si Elara. "Ano po yun, ma'am?" Itinuro ng Donya ang isang maliit na jewelry box sa ibabaw ng mesa. "Nakita mo ba ang pares ng perlas na hikaw ko? Iyon ang isusuot ko sana ngayong gabi, pero hindi ko makita sa loob ng aking silid." Umiling si Elara. Hindi ko po alam, ma'am. Hindi po ako pumapasok sa silid ninyo maliban na lang kung inuutusan nyo." Ngumiti si Doña Imelda, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ganoon ba? Kasi ikaw ang huling taong nakita kong malapit sa aking silid kaninang umaga. Naglilinis ka ng pasilyo, hindi ba?" Isang kasinungalingan. Sa kusina siya naka-assign buong umaga. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita na si Aling Belen. "Opo, Donya. Nakita ko rin po siya." Parang sinaksak si Elara sa narinig. Si Aling Belen ay mabait sa kanya noong mga unang araw niya.
Bakit ito nagsisinungaling? Nakita niya ang takot sa mga mata ng matanda. Napilitan lang ito. Tingnan ninyo ang kanyang mga gamit. Utos ni Doña Imelda. Dalawang kasambahay ang mabilis na umakyat sa kwarto ng mga katulong. Pagbaba nila, dala na nila ang luma at sira-sirang bag ni Elara. Ang lahat ng laman nito, ang suklay niyang nabunggi, ang maliit na pitaka na may lamang barya, ang litrato ng kanyang pamilya, ay inilabas at ikinalat sa mesa na parang mga basura. Wala silang nakita. Nakita ni Elara ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Doña Imelda, ngunit hindi ito nagpatalo. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, Elara, sabi ng ginang, tumatayo na ngayon at lumalapit sa kanya. Tatawag ako ng pulis. Hahayaan kong halughugin nila ang bahay ninyo. Tingnan natin kung ano ang makikita nila doon. Ang banta ay malinaw. Hindi lang siya ang idadamay nito, kundi ang buong pamilya niya. Doon na bumigay si Elara. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Wala po akong ninanakaw, sabi niya sa basag na boses. Ma'am, parang awa niyo na po. Maniwala po kayo sa akin. Paano kami maniniwala sa isang tulad mo? Ang mga salita ni Doña Imelda ay latigong humahampas sa kanyang pagkatao. Isang hamak na katulong na may ambisyong umakyat sa lipunan sa maling paraan. Ang mga salita ay tumagos ng malalim, hindi dahil sa paratang na pagnanakaw, kundi dahil sa pagyurak sa kanyang dignidad. Hindi iyan totoo. Isang malakas na boses ang sumigaw mula sa may hagdanan. Lahat sila ay napalingon. Si Marco. Nakatayo ito sa paanan ng hagdan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Marco, huwag kang makialam dito. Babala ni Doña Imelda. Ngunit hindi nakinig si Marco. Naglakad ito papalapit, nilampasan ang kanyang ina, at huminto sa harap ni Elara. Marahan itong pinunasan ang mga luha sa pisngi niya gamit ang hinlalaki nito. Ano ang ginagawa mo sa kanya, ma? Tanong ni Marco. Ang boses ay mababa at puno ng galit na hindi pa naririnig ni Elara kailanman. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon, anak, para matuto siyang lumugar. Isang leksyon sa pamamagitan ng pagsisinungaling at pagpapahiya. Tumaas ang boses ni Marco. Hinarap nito ang kanyang ina. Alam kong ikaw ang nagtago ng hikaw. Alam kong ginagawa mo to dahil sa nakita mo kagabi. Huwag mong idamay ang isang taong inosente sa galit mo sa akin. Ang pag-amin ay binitawan sa hangin at lahat ng kasambahay ay napasinghap. Ang sikreto ay nabunyag na. Marco, sigaw ni Doña Imelda. Hindi, ma. Tama na. Sigaw pabalik ni Marco. Hindi ako papayag na saktan mo siya. Hindi ako papayag na yurakan mo ang pagkatao niya. Kung may problema ka, sa akin mo harapin. Huminga ito ng malalim bago idugtong ang mga salitang babago sa lahat. I forbid you to touch her. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Ang pagtatapat ni Marco ay isang deklarasyon ng digmaan. At tinanggap ito ni Doña Imelda. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang anak. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagliliyab. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng lahat, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Napatakip si Elara sa kanyang bibig. Nanlalaki ang mga mata sa gulat. Tinitigan ni Doña Imelda ang kanyang anak. Ang dibdib ay umaalon sa galit. Dahil sa isang babaeng katulong, sa kauna-unahang pagkakataon, sinagot-sagot mo ako? Ang bawat salita ay may diin, puno ng pait at pagkadismaya. Magsisisi ka sa ginawa mong ito, Marco. Tandaan mo yan. Magsisisi ka. Pagkasabi noon, tumalikod na si Doña Imelda at nagmarcha paalis.
Iniwan silang lahat na tulala. Naiwan si Marco na nakatayo, hawak ang namumulang pisngi. Ang mga mata ay nakatitig pa rin sa direksyon kung saan nawala ang kanyang ina. Ang ekspresyon niya ay pinaghalong sakit, galit at isang bagong sibol na determinasyon. Alam ni Elara na ang sampal na yon ay hindi lang para kay Marco. Iyon ay isang mensahe para sa kanya. Isang babala kung gaano kalayo ang kayang marating ni Doña Imelda para makuha ang gusto nito. At ngayon, mas natatakot siya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Marco. Ang sampal na yon ay hindi lang tumama sa pisngi ni Marco. Tumama rin yon sa puso ni Elara. Sa sumunod na 2 araw, nagtago siya sa anino. Ginawa niya ang kanyang trabaho ng tahimik, iniiwasan ang lahat ng tao, lalo na si Marco. Nakikita niya ang pag-aalala sa mga mata nito sa tuwing nagkakasalubong sila, ngunit agad siyang yumuyuko at lumalayo. Ang takot na nararamdaman niya para sa binata ay mas matindi pa kaysa sa takot niya para sa sarili. Sa bawat kilos niya, nararamdaman niya ang malamig na pagbabantay ni Doña Imelda. Ang katahimikan ng ginang ay mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw nito. Ito ay isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. At alam ni Elara na siya ang nasa gitna ng paparating na unos. Ang bagyo ay dumating sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Araw ng kanyang pahinga. Nasa maliit nilang bahay siya, tinutulungang maglaba ang kanyang ina. Biglang tumunog ang luma nilang cellphone. Nang sagutin ito ng kanyang ina, ang kaninang masayang mukha nito ay biglang nabalot ng pag-aalala at pagkatapos ay ng purong takot. Ano? Pero bakit? Maayos naman kaming nagbabayad. Narinig ni Elara ang panginginig sa boses ng kanyang ina. Hindi niyo pwedeng gawin yan sa amin. Saan kami pupunta? Nabitawan ng kanyang ina ang telepono. Napaupo ito sa isang silyang kahoy. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi makawala. Nay, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Elara. Ang may-ari ng bahay. Humihikbing sabi ng kanyang ina. Pinapaalis na tayo. 1 linggo na lang daw ang palugit natin. Kung hindi, ipapakalad ka niya tayo palabas. Kasabay noon, bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang kuya, si Berto. Ang mukha nitong laging nakangiti ay ngayoy gusot na gusot. Elara, inay, sabi nito, ang boses ay pagod. Tinatanggal na ako sa trabaho, wala raw sinabing dahilan. Basta last day ko na raw bukas. Doon na bumuhos ang mga luha ng kanyang ina. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Elara. At ang nabuong larawan ay puno ng kadiliman. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano, isang atake. Ang kamay ni Doña Imelda de Villa ay mahaba. Abot nito kahit ang kanilang maliit at tahimik na mundo. Sa gitna ng pag-iyak ng kanyang ina at pagkalito ng kanyang kuya, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Isang sasakyang hindi nababagay sa putik at gulo ng kanilang lugar. Bumaba mula rito ang isang lalaking naka-uniforme ng driver. Miss Elara Sandoval, tanong nito. Pinapasundo po kayo ni Doña Imelda. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Naintindihan na niya ang lahat. Ito na ang huling pag-atake, ang pagharap. Hinalikan niya sa noo ang kanyang umiiyak na ina. Inay, saglit lang po ako. Aayusin ko to. Pumasok siya sa loob ng sasakyan. Ang loob nito ay malamig dahil sa aircon, ngunit ang pakiramdam niya ay para siyang sinisilaban. Ang bawat metro na inilalayo ng sasakyan sa kanyang pamilya ay isang metrong naglalapit sa kanya sa kapahamakan. Huminto ang sasakyan sa isang parke na tahimik. Sa loob ng isa pang sasakyan na nakaparada sa ilalim ng isang puno, naghihintay si Doña Imelda. Pinagbuksan siya ng pinto at pumasok siya sa loob. Ang amoy ng mamahaling leather at pabango ng ginang ang sumalubong sa kanya.
Hindi tumingin si Doña Imelda sa kanya. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Nagustuhan mo ba ang aking munting regalo? Tanong nito. Ang boses ay walang emosyon. Hindi makasagot si Elara. Isang buhol ang tila nakabara sa kanyang lalamunan. Simple lang naman ang buhay, Elara. Patuloy ng ginang. May mga taong ipinanganak para mamuno at may mga taong ipinanganak para sumunod. Kapag sinubukan mong tawirin ang linyang naghihiwalay, sa dalawang yan, nagkakagulo ang lahat. Humarap na ito sa kanya. Ang mga mata ay matalim. Ikaw at ang aking anak ay langis at tubig. Hinding-hindi kayo maghahalo. At habang pinipilit ninyo, mas maraming tao ang masasaktan tulad ng pamilya mo. Ma'am, parang awa niyo na po. Pakiusap ni Elra. Nanginginig ang boses. Huwag niyo po silang idadamay. Ako na lang po ang parusahan ninyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng Donya. Iyan na nga ang ginagawa ko. Pinaparusahan kita sa paraang pinakamasakit para sa'yo. May kinuha itong sobre mula sa kanyang bag at inilapag sa pagitan nilang dalawa. Pero hindi ako isang halimaw. Kahit iyan pa ang tingin mo sa akin, binibigyan kita ng pagpipilian. Binuksan ni Elara ang sobre. Sa loob nito ay isang tseke. Ang mga numero na nakasulat doon ay sapat na para bumili ng 10 bahay na katulad ng sa kanila. Sapat na para pag-aralin ng kanyang mga kapatid hanggang makatapos ng kolehiyo. Sapat na para hindi na muling magutom ang kanyang pamilya. Ang presyo ng kaligayahan nila. Layuan mo ang anak ko, sabi ni Doña Imelda. Ang bawat salita ay may bigat. Umalis ka sa mamansyon. Umalis ka sa buhay niya. Huwag ka nang magpapakita sa kanya kailanman. Kapag ginawa mo yan, itigil ko ang lahat ng ito. Ang tseke ay sayo. Isipin mo na lang na bayad pinsala para sa lahat ng gulo. Tinitigan ni Elara ang tseke. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato ng kanyang pamilya na nakasave doon. Ang ngiti ng kanyang ina. Ang pag-asa sa mga mata ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos, naisip niya si Marco. Ang mabuti nitong puso. Ang mga mata nitong puno ng pagtingin para sa kanya. Ang halik nito sa ilalim ng buwan. Ang presyo ng kaligayahan ng kanyang pamilya ay ang kaligayahan niya. Walang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Itiniklop niya ang tseke at isinilid sa kanyang bulsa. Tumingin siya nang diretso kay Doña Imelda. Pangako niyo pong titigilan niyo na sila? Tumango ang ginang. May isang salita ang mga Devilla. Huminga ng malalim si Elara. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang pumatak. Salamat po. Pagkababa niya ng sasakyan, agad niyang tinawagan si Marco. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na parke, malapit sa mansyon. Habang naglalakad papunta roon, ang bawat hakbang niya ay parang may pabigat na 1 tonelada. Inihanda niya ang kanyang sarili. Inihanda niya ang mga masasakit na salitang sasabihin niya. Naabutan niya si Marco na naghihintay sa isang bench, may ngiti sa mga labi nang makita siya. Ngunit agad iyong nawala nang makita ang kanyang malamig na ekspresyon. Elara, anong nangyari? Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo. Marco, kailangan na nating itigil to. Itigil ang ano? Naguguluhang tanong ni Marco. Ito, sabi niya. Ikinumpas ang kamay sa pagitan nilang dalawa. Tayo. Walang tayo. Hindi kita maintindihan. Simple lang, Marco, sabi niya. Ang boses ay sinubukan niyang gawing matigas at walang pakialam. Hindi tayo bagay. Kailanman, hindi magiging tayo. Isa kang Devilla at ako. Isa lang akong katulong. Nabulag lang ako siguro sa karangyaan mo. Pero natauhan na ako. Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mukha ni Marco. Isang sakit na parang punyal na tumutusok din sa sarili niyang puso. Hindi yan totoo. Kilala kita, Elra. Hindi ka ganyan, sabi ni Marco. Tumatayo na rin ito at lumalapit sa kanya.
May ginawa ba si Mama? Sinaktan ka ba niya? Umiwas siya ng tingin. Wala itong kinalaman sa kanya. Desisyon ko to. Hinawakan ni Marco ang kanyang mga braso. Tumingin ka sa mga mata ko, Elara, at sabihin mong hindi mo ako mahal. Hindi niya kaya. Kung titingin siya sa mga mata nito, bibigay siya. Pumiglas siya. Bitawan mo ako, Marco. Tapos na tayo. Nagsimula na siyang maglakad palayo. Bawat hakbang ay isang torture. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo, Elara. Desperadong sigaw ni Marco mula sa kanyang likuran. Ang boses nito ay basag na. Sabihin mo sa akin na pinilit ka lang ni Mama. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Parang isang basag na salamin ng mundo ni Marco. Bawat piraso ay sumasalamin sa mukha ni Elara habang sinasabi nito ang mga salitang dumurog sa kanyang puso. Hindi tayo bagay. Nabulag lang ako. Tapos na tayo. Ang mga salita ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng 3 araw, ikinulong niya ang sarili sa kanyang kwarto. Hindi siya kumakain, hindi siya natutulog. Ang tanging kasama niya ay ang bote ng alak at ang mga alaala. Sinubukan siyang kausapin ng kanyang ina, ngunit hindi niya ito pinansin. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na may kinalaman ito sa biglaang pagbabago ni Elara. Ngunit ang sakit ng pag-abandona ay mas matindi. Naniwala siya. Isang bahagi niya ang naniwala sa mga kasinungalingang binitawan ni Elara. Ngunit sa ika-4 na araw, habang nakatitig sa kisame at iniisip ang kawalang saysay ng kanyang buhay, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang gabi sa hardin, ang paraan ng pagtingin ni Elara sa kanya. Ang lambot ng halik nito, hindi yun peke. Ang naramdaman niya sa sandaling iyon ay totoo. Ang naramdaman nila ay totoo. Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Tinupok ang lahat ng sakit at pinalitan ito ng determinasyon. Kung totoo ang pag-ibig ni Elara, may isang dahilan lang kung bakit ito biglang umalis. At ang dahilan na yon ay may pangalang Doña Imelda de Villa. Mabilis siyang bumangon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naligo siya, nag-ahit at nagbihis. Paglabas niya ng kwarto, ang una niyang nakasalubong ay ang kanyang ina. May ngiti ito sa labi nang makita siya. Anak, mabuti naman at lumabas ka na, sabi nito. Nag-alala ako sa'yo. Halika, sabayan mo akong mag-agahan. Ngunit hindi siya ngumiti pabalik. Tinitigan lang niya ito ng malamig. Saan siya nakatira? Nawala ang namaangiti ni Doña Imelda. Sino ang tinutukoy mo? Huwag na tayong maglokohan, ma, sabi ni Marco. Ang boses ay matigas. Alam kong may ginawa ka. Sabihin mo sa akin kung saan ko siya mahahanap. Wala akong alam. Matigas na sagot ng ina. Umalis na siya. Tinanggap niya ang pera at umalis. Ganoon lang iyon kasimple. Hindi ako naniniwala sa'yo. Tumalikod na si Marco at naglakad palabas. Hindi niya kailangan ang tulong ng kanyang ina. Hahanapin niya si Elara. Kahit pahalughugin niya ang buong Maynila. Ang una niyang pinuntahan ay ang ahensyang pinagkuhanan nila kay Elara. Ngunit ayaw ibigay ng ahensya ang address nito. Sinabing confidential daw. Alam niyang may nag-utos na sa kanila. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Pumunta siya sa isang maliit na coffee shop malapit sa mansyon. Ito ang lugar kung saan niya unang nakitang naglalakad si Elara papasok sa trabaho. Nag-order siya ng kape at naupo sa isang mesa sa labas. Umaasang may makakaalala rito. Nagtanong-tanong siya sa mga tindera, sa mga security guard, sa mga nagwawalis sa kalsada. Walang nakakaalam. Nang papalubog na ang araw at halos mawalan na siya ng pag-asa, isang matandang nagtitinda ng sigarilyo ang lumapit sa kanya. Sir, kayo po ba yung anak ni Doña Imelda? Tanong nito.
Tumango si Marco. Hinahanap niyo po ba yung dating katulong ninyo? Yung si Elara? Biglang nabuhayan ng dugo si Marco. Opo. Kilala niyo po ba siya? Alam niyo po ba kung saan siya nakatira? Hindi ko alam ang eksaktong bahay, iho, sabi ng matanda. Pero alam ko kung saang lugar. Doon lang sa may looban ng barangay San Roque. Madalas ko siyang nakikitang sumasakay ng jeep papunta roon. Ang simpleng impormasyong yon ay parang ginto para kay Marco. Nagpasalamat siya ng husto sa matanda at binigyan ito ng malaking tip. Agad siyang sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho papunta sa barangay San Roque. Ang lugar ay ibang-iba sa mundong kinalakihan niya. Ang mga kalsada ay makikitid. Ang mga bahay ay magkakadikit. Ang amoy ng usok mula sa mga nag-iihaw at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalye ang bumalot sa hangin. Ipinark niya ang kanyang mamahaling kotse sa isang tabi at nagsimulang maglakad at magtanong-tanong. Sa tuwing ilim na wising, ipinapakita niya ang litrato ni Elara sa kanyang cellphone. May mga nakakakilala, ngunit walang makapagturo ng eksaktong bahay. Nang malapit na siyang sumuko, isang babaeng naglalaba sa labas ng bahay ang pumansin sa kanya. Naku sir, yang si Elara, umalis na sila dyan kahapon, sabi ng babae. Umalis? Gumuho ang pag-asa ni Marco. Saan po sila lumipat? Abay, ewan ko. Kibit balikat ng babae. Ang sabi-sabi, bigla raw silang pinaalis ng may-ari ng apartment. Kawawa nga tapos may isa pang chismis na natanggal daw sa trabaho yung kuya niya. Sunod-sunod ang malas. Mababait pa naman sana yang mga yan. Ang bawat salita ng babae ay tila mga pako na ibinabaon sa dibdib ni Marco. Pinaalis, natanggal sa trabaho. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Malinaw na ngayon ang lahat. Ito ang ginawa ng kanyang ina. Ito ang presyo ng kanilang pag-ibig. Pero sir, dugtong ng babae, bago sila umalis, narinig kong nag-uusap sila. May kamag-anak daw sila sa bandang Laguna. Baka doon sila pumunta. Laguna? Malawak ang Laguna. Ngunit isa yung panibagong pag-asa. Habang pabalik na siya sa kanyang kotse, napadaan siya sa isang maliit na tindahan. Doon niya nakita ang isang pamilyar na mukha. Si Aling Belen, ang kanilang mayordoma, na namimili. Nagulat si Aling Belen nang makita siya. Nag-iba ang kulay ng mukha nito. Sir Marco, anong ginagawa niyo rito? Alam ko na ang lahat, Aling Belen, sabi ni Marco. Ang boses ay seryoso. Alam kong inutusan ka ni Mama na magsinungaling noon. Ngayon, ako naman ang may iuutos sa'yo. At this time, I want you to tell me the truth. Nanginginig na tumingin sa paligid si Aling Belen. Kailangan ko ng tulong mo para mahanap siya, sabi ni Marco. At kailangan kong malaman ang lahat. Lahat ng ginawa ni Mama. Nakita ni Marco ang pag-aalinlangan sa mga mata ng matanda. Ngunit nakita rin niya ang konsensya. Sa huli, dahan-dahang tumango si Aling Belen. May mga dokumento sa opisina ni Donya, mga ulat mula sa isang private investigator. Doon na niya nahanap ang huling piraso ng puzzle. Ang susi para malaman ang buong katotohanan. Pagbalik niya sa mansyon, hinintay niyang umalis ang kanyang ina para sa isang social gathering. Agad siyang pumasok sa opisina nito. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles sa lamesa nito, nakita niya ang isang brown na folder. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga litrato ni Elara, mga detalye tungkol sa pamilya nito, sa kanilang kahirapan, sa sakit ng ina nito. Ngunit ang isang papel sa pinakailalim ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang maikling reporto tungkol sa pamilya Sandoval. Binasa niya ito. At sa isang pangalan na nakasulat doon, bigla siyang natigilan. Arturo Reyes, ama ni Elara Sandoval. Bakit pamilyar ang pangalang yon? Sinubukan niyang alalahanin. At bigla, isang lumang alaala mula sa kanyang pagkabata ang bumalik. Isang gabi, narinig niyang umiiyak ang kanyang ina habang kausap ang lola niya. Binabanggit ang isang pangalan ng paulit-ulit sa gitna ng mga hikbi.
Arturo. Ang pangalan ng lalaking sinasabi ng kanyang ina na sumira sa buhay nito. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Para kay Doña Imelda de Villa, ito ay lasang mamahaling champagne na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang lalamunan. Malamig, matamis, at may kaunting anghang sa dulo. Nasa isang charity ball siya, napapaligiran ng mga kapwa niya mayayaman at makapangyarihan. Ang mga peking ngiti at papuri ay parang musika sa kanyang pandinig. Sa wakas, pagkatapos ng ilang linggong tensyon, bumalik na sa dati ang lahat. Ang kanyang perpektong mundo ay naisaayos ng muli. Wala na si Elara. Ang anino ng isang hamak na katulong ay nabura na sa kanilang mansyon. At si Marco, kahit pa nagkulong ito ng ilang araw, ay lumabas din. Ang sakit ay lilipas. Alam niya iyon. Sa tamang panahon, makakalimutan din ng kanyang anak ang babaeng iyon at tatanggapin ang kinabukasang inihanda niya para rito. Oo, nanalo siya. Ipinagtanggol niya ang kanyang pamilya. Iniligtas niya ang kanyang anak mula sa isang pagkakamali. Kaya bakit? Sa gitna ng lahat ng ito, ay may isang maliit na tinik na nakatusok pa rin sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng kabiguan na hindi niya maipaliwanag. Iwinaksin niya ang isiping iyon. Marahil ay pagod lang siya. Pagka-uwi niya sa mansyon, pasado, hating gabi na. Tahimik ang buong bahay. Ang lahat ay natutulog na, payapa. Ngunit pagpasok niya sa kanyang silid, agad siyang nakaramdam ng kaba. May mali. Ang pinto ng kanyang walk-in closet ay bahagyang nakabukas. At mula sa loob, may maliit na liwanag na nanggagaling. Dahan-dahan siyang pumasok. Doon, sa harap ng kanyang malaking bakal na safe, nakaupo si Aling Belen sa sahig. Umiiyak. Ang pintuan ng safe ay bukas na bukas. Anong nangyayari dito? Nanginginig na tanong ni Doña Imelda. Patawarin niyo po ako, Doña. Humihikbing sabi ng matanda. Patawarin niyo po ako. Noon niya napansin, ang mga kahon ng alahas niya ay nakabukas at nakakalat. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang hinahanap niya ay ang isang maliit na velvet box sa pinakailalim. Ang lalagyan ng kwintas na diamante, ang huling alaala ng kanyang kabiguan. Nawawala iyon. Nasaan, tanong mo, maming nanamamana na? Tanong niya. Ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Nasaan ang kwintas? Ngunit alam na niya ang sagot bago pa man makasagot si Aling Belen. Nagmamadali siya nang bumalik sa kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ito na ang huling alas na gagamitin niya para tuluyang burahin ang alaala ni Elara sa isip ni Marco. Kung kinakailangan niyang gumawa ng isang krimen, para lang mapaniwala ang kanyang anak na si Elara ay isang magnanakaw, gagawin niya. Isang huling maruming galaw para tapusin ang laban. Kinuha niya ang kanyang telepono, handa nang tawagan ang kanilang family lawyer. Ihanda mo ang lahat, sasabihin niya. Mayroon tayong isang magnanakaw na kailangang ipakulong. Ngunit bago pa niya madayal ang numero, isang malakas na boses ang pumuno. Sa kanyang silid, pinatigil ang kanyang mundo. Sino ang tatawagan ninyo, ma? Ang abogado natin? O ang pulis? Napalingon siya. Nakatayo sa may pintuan ng kanyang silid si Marco. Ang anyo nito ay hindi niya pa nakikita kailanman. Ang mga mata nito ay hindi na nagpapakita ng sakit o lungkot. Ang mga ito ay puno ng isang bagay na mas malalim at mas madilim. Galit at pagkadismaya. At sa kanyang kamay, hawak nito ang isang brown na folder. Ang folder na naglalaman ng lahat ng kanyang sikreto. Anak, anong ginagawa mo dyan? Naglakad si Marco papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Inilapag nito ang folder sa kanyang kama. Hindi niya inaasahan ang gagawin nito. Bago ninyo gawin ang binabalak ninyo, sabi ni Marco, ang boses ay malamig at walang emosyon. May gusto akong itanong sa inyo. Isang simpleng tanong lang.
Huminga ito ng malalim at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ma, sino si Arturo Reyes? Sa pagbanggit ng pangalang yon, parang isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Doña Imelda. Isang sampal na mas malakas pa kaysa sa ibinigay niya kay Marco. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga pader ng kanyang perpektong mundo ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot ay muling nabuhay. Dala ang lahat ng multo ng nakaraan. Napaatras siya. Napasandal sa tokador. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang babaeng palaging may kontrol sa lahat ng bagay ay biglang nawalan ng kapangyarihan sa sarili nitong kaharian. Saan? Saan mo narinig ang pangalang yan? Nauutal niyang tanong. Hindi iyan ang tanong ko, giit ni Marco. Ang boses ay mas tumigas. Ang tanong ko ay, sino siya? Ang nakaraan at kasalukuyan ay nagsalpukan sa loob ng silid na yon. Ang galit ng isang ina para sa isang babae at ang galit ng isang anak para sa kanyang ina ay magtatagpo sa isang pangalang magbubukas ng lahat ng sugat. At sa mga mata ni Marco, nakita ni Doña Imelda na hindi na ito basta-basta magpapatalo. Alam na niya, tapos na ang pagpapanggap. Ang silid ni Doña Imelda ay naging isang arena. Ang bawat salita ay isang sandata. Ang bawat katahimikan ay isang paghahanda sa susunod na pag-atake. Bakit mo gustong malaman? Sa wakas ay naibulalas ni Doña Imelda. Sinusubukang ibalik ang kontrol sa sitwasyon. Wala siyang kinalaman sa'yo. Isa lang siyang pagkakamali sa nakaraan ko. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco. Isang pagkakamali. Ma, ang pagkakamaling iyon ang dahilan kung bakit ganito ka ngayon. Siya ang dahilan kung bakit mo sinisira ang buhay ko. Kung bakit mo sinira ang buhay ni Elara. Naglakad si Marco papunta sa kama at kinuha ang folder. Binuklat niya ito at inilabas ang report ng private investigator. Nandito ang lahat, ma. Ang pagpapaalis niyo sa pamilya ni Elara, sa tinitirhan nila, ang pagpapatanggal niyo sa trabaho ng kuya niya, ang pananakot, ang pera. Itinapon niya ang mga papel sa sahig, sa paanan ng kanyang ina. Lahat ng ito, dahil sa isang lalaking iniwan ka 30 taon na, ang nakalipas, isang ugat ang pumitik sa sentido ni Doña Imelda. Ang sakit ng nakaraan na hinaluan ng galit ng kasalukuyan ay sumabog. Hindi niya ako iniwan. Sigaw niya. Ang boses ay basag sa puot. Ninakawan niya ako. Niloko niya ako. Siya ay isang magnanakaw. Isang manggagamit na nagpanggap na mahal ako para lang makuha ang pera ng pamilya natin. Pinagkatiwalaan ko siya, Marco. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. At anong isinukli niya? Pagtataksil. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Ang mga mata ay nanlilisik. Si Arturo Reyes ang sumira sa buhay ko. Kaya hinding-hindi ako papayag na ang anak ng isang magnanakaw ang sisira naman sa buhay mo. Ang pag-amin ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Hindi nakagalaw si Marco. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkabigla. Pinoproseso ng kanyang isip ang huling mga salitang binitawan ng ina. Anak ng isang magnanakaw. Dahan-dahan, ang mga piraso ng puzzle na kanina lang ay magkakahiwalay, ay nagsimulang magdugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang pangalan, ang galit ng kanyang ina kay Elara na tila mas malalim pa sa isyu ng estado sa buhay. Ang lahat. Ano? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marco. Kahit pa alam na niya sa kanyang puso ang sagot. Ngunit bago pa makasagot si Doña Imelda, isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Sir Marco? Boses yun ni Aling Belen. Nandito na po siya. Bumukas ang pinto. At sa likod ni Aling Belen, nakatayo si Elara. Kung kanina lang ay nagahari ang galit sa silid, ngayon ay napalitan iyon ng isang mabigat
at nakakabinging tensyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Si Elara, ang kanyang mga mata ay namumugto, bakas ang ilang araw na pag-iyak. Ngunit mayroon ding determinasyon sa kanyang tindig. Hindi na siya ang dating katulong na laging nakayuko. Si Doña Imelda ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ang muka ay hindi maipinta. Hindi niya inaasahan ito. Ang multo ng nakaraan at ang problema ng kasalukuyan ay nasa iisang silid kaharap niya. Si Marco ay hindi makapagsalita. Ang makita si Elara sa harap niya, pagkatapos ng lahat, ay nagdulot ng pinaghalong sakit, saya, at pag-aalala sa kanyang dibdib. Si Elara ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi niya pinansin si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Doña Imelda. Narinig ko po ang lahat, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ang sinasabi niyo po, tungkol sa isang lalaking nagngangalang Arturo Reyes. Naglakad siya papasok sa silid, papalapit sa ginang na sumira sa kanyang buhay. Sinasabi niyo pong isa siyang magnanakaw. Dahil totoo, giit ni Doña Imelda. Hindi po totoo yan, matatag na sagot ni Elara. Hindi magnanakaw ang tatay ko. Ang huling mga salita ay tumatak sa isipan ni Marco at ni Doña Imelda. Ang tatay ko, parang isang kidlat na gumuhit sa kalangitan. Ang imposible ay naging totoo. Ang hindi ka panipaniwala ay nasa harap na nila. Ano? Anong sinabi mo? Nauutal na tanong ni Doña Imelda. Dahan-dahang may kinuha si Elara mula sa kanyang bulsa. Isang luma at kupas na litrato, nakatupi at halatang iningatan sa loob ng maraming taon. Inilahad niya ito. Arturo Reyes, ang tatay ko po. Ulit niya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ito po ba ang lalaking tinutukoy ninyo? Kinuha ni Doña Imelda ang litrato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na parang isang dahon sa malakas na hangin. Nasa litrato ang isang batang Arturo, nakangiti. At sa tabi nito ay isang batang babae, ang ina ni Elara. Ngunit ang mukha ng lalaki, iyon ang mukhang bumabagabag sa kanyang mga panaginip sa loob ng 30 taon. Siya nga. Ang mundo ni Doña Imelda ay gumuho sa isang iglap. Ang lalaking pinakamamahal niya at ang ama ng babaeng pinakakinamumuhian niya ay iisa. Ang lalaking inakala niyang manloloko ay ang ama ng babaeng pinagbintangan niyang manloloko. Ang kasaysayan ay umuulit sa paraang pinakamasakit. Nabitawan niya ang litrato. Napasandal siya sa pader, sapo ang kanyang dibdib, hirap na huminga. Si Marco, na hanggang ngayon ay nakatayo lang at pinapanood ang lahat, ay dahan-dahang lumapit kay Elara. Ang lahat ng galit niya sa ina ay napalitan ng isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Isang pinaghalong awa, gulat, at isang nakakakilabot na realisasyon kung gaano kalupit ang tadhana. Tinitigan niya si Elara, ang babaeng mahal niya, na anak pala ng lalaking matagal nang kinamumuhian ng kanyang ina. Elara, iyon lang ang nasabi niya. Ngunit ang mga mata ni Elara ay hindi pa rin bumibitaw sa nakatulalang si Doña Imelda. May isa pa siyang huling sasabihin. At ang kwintas na diamante na sinasabi ninyo, sabi niya, ang boses ay puno mo ni. Ay puno ng sakit. Hindi niya po yun ninakaw. Ipinagbintangan lang siya. Ang mga huling salita ni Elara ay tila mga batong na natili sa hangin, naghihintay na bumagsak at basagin ang anumang natitirang katahimikan sa silid. Ipinagbintangan lang siya. Para kay Elara, ang mga salitang iyon ay hindi lang isang depensa. Iyon ang bigat na pinasan niya sa buong buhay niya. Iyon ang anino na laging nakasunod sa pangalan ng kanyang ama. Sa kauna-unahang pagkakataon, naibigkas niya ito sa harap ng taong kailangang makarinig nito. Nakita niya ang pag-iling ni Doña Imelda, isang desperadong pagtanggi sa katotohanang unti-unting lumalamon sa kanya. Hindi yan totoo. Bulong ng ginang, ang boses ay mahina at basag. Nakita ng ama ko
Nakita niya sa mga gamit niya. Ang ama niyo po. Mariin na ngunit mahinang sabi ni Elara, pinipigilan ng panginginig ng kanyang boses, ang nagsinungaling sa inyo. Naglakad siya papalapit. Bawat hakbang ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Naramdaman niya ang presensya ni Marco sa kanyang likuran. Hindi gumagalaw, ngunit ang init ng pag-aalala nito ay sapat na para bigyan siya ng lakas. Hindi po umalis ang tatay ko dahil isa siyang magnanakaw. Pagsisimula niya, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa naguguluhang mukha ni Doña Imelda. Pinaalis po siya, tinakot, sinabihan na kapag hindi niya kayo nilayuan, may masamang mangyayari sa kanya, sa pamilya niya. Naalala ni Elara ang mga gabi kung kailan ikinukwento ito ng kanyang ama. Ang boses nitong puno ng sakit, ang mga matang nakatingin sa malayo, na para bang binabalikan ng isang bangungot. Lagi niyang sinasabi sa akin na ang ama niyo ang nagplano ng lahat. Patuloy niya. Alam niyang hindi ninyo iiwan ang tatay ko. Alam niyang handa kayong talikuran ang lahat para sa kanya. Kaya gumawa siya ng paraan. Ang mga mata ni Doña Imelda ay nanlalaki, puno ng halo-halong takot at pagtanggi. Isang bitag po ang lahat, giit ni Elara. Ang inyong ama ang kumuha ng kwintas at palihim na itinago sa mga gamit ng tatay ko. Pagkatapos ay pinalabas niyang nahuli niya ito sa akto. Isang perpektong plano para paghiwalayin kayo dahil para sa kanya, hindi karapat-dapat ang isang hamak na hardinero para sa nag-iisa niyang prinsesa. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa nakatulalang si Doña Imelda. Ang pundasyon ng kanyang galit, ang paniniwalang niloko siya, ay unti-unting gumuho. Inilalantad ang isang mas masakit na katotohanan. Sa kanyang pag-atras, sa kanyang pagkalito, nasagi ng likod ni Doña Imelda ang isang maliit na mesa. Isang velvet na kahon ang nahulog mula rito at bumagsak sa sahig na gawa sa kahoy. Bumukas ito sa impact at mula sa loob, gumulong at kumislap ang isang pamilyar na alahas sa ilalim ng ilaw ng silid. Ang kwintas na diamante. Napahinto si Elara, tila may kung anong pumiga sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng personal, ngunit para bang kilalang kilala na niya ito. Iyon ang sentro ng bangungot ng kanilang pamilya, ang simbolo ng ninakaw na karangalan. Ang kwintas, bulong niya, ang boses ay naging isang hikbi. Lagi niya pong sinasabi sa akin na balang araw, babalik siya. Hindi para kunin yan, kundi para patunayang hindi siya ang kumuha, para linisin ang pangalan niya. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak, pero hindi na niya nagawa. Namatay po siyang dala-dala ang kahihiyan na ipinataw sa kanya ng pamilya ninyo. Sa puntong yon, sa wakas ay nagsalita si Marco. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng isang malamig at malinaw na realisasyon na tila yelo sa init ng emosyon sa silid. Kaya pala, sabi niya, hindi nakatingin kay Elara, kundi sa kanyang ina na ngayon ay parang isang estatwang unti-unting nabibitak. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Humarap siya sa ina. Hindi ba't si Lolo ang pinakamatinding tumutol sa relasyon ninyo noon? Hindi ba't siya ang nagpumilit na ipakasal ka kay Papa para pag-isahin ang mga negosyo ng pamilya? Walang sagot mula kay Doña Imelda. Tanging ang tunog lang ng sarili niyang hirap na paghinga ang maririnig. Ang lahat ng ito ay perpektong akma. Patuloy ni Marco. Tila isang abogadong naglalatag ng kanyang huling argumento. Isang lalaking gustong kontrolin ang lahat. Isang anak na ayaw sumunod. Isang hadlang na kailangang alisin. Napakadali para sa kanya na gawin ang lahat ng ito. Tumingin si Marco kay Elara. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa ina. Siya ang may kapangyarihan. Siya ang may pera. At si Arturo, wala siyang kalaban-laban. Ang huling mga salita ni Marco ang tuluyang bumasag
sa anumang natitirang pagtatanggol ni Doña Imelda. Ang katotohanan, ang buo, nakapangingilabot at brutal na katotohanan. Hindi siya niloko ni Arturo. Hindi siya iniwan ni Arturo. Ang sarili niyang ama ang nagtaksil sa kanya. Ang sarili niyang ama ang lumikha ng kasinungalingan na naging laso ng kanyang buong buhay. Ang galit na inalagaan niya sa loob ng 30 taon ay para sa maling tao. Ang paghihiganti na ginawa niya kay Elara ay ginawa niya sa anak ng lalaking inosente. Ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Napasapo siya sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Napailing siya ng paulit-ulit na parang sinusubukang itaboy ang katotohanan na nasa harap na niya. Ngunit huli na ang lahat. Ang lahat ng lakas ay biglang nawala sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na papel ng kasinungalingan, sa harap ng kumikinang na kwintas na naging simbolo ng lahat ng kanyang pagkakamali. At doon, isang tunog ang kumawala sa kanya. Hindi isang yak, hindi isang hikbi, isang tunog ng purong hindi maipaliwanag na sakit, isang tunog ng isang kaluluwang nabasag sa libo-libong piraso. Ito ang sandali kung kailan nawala ang lahat para kay Doña Imelda de Villa. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang galit, ang kanyang pagkatao, lahat ay gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhang iyon, naramdaman ni Elara ang mainit na kamay ni Marco na marahang humawak sa kanya. Tumingala siya rito. Ang mga mata ni Marco ay puno ng sakit para sa ina, ngunit puno rin ng isang desisyon na hindi na mababago. Tiningnan ni Marco ang kanyang ina na ngayon ay isang anyo na lang ng dati nitong sarili. Pagkatapos ay tumingin ito kay Elara, ang babaeng nasaktan dahil sa mga kasalanan ng nakaraan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Elara. "Tara na," sabi niya sa isang boses na malinaw at desidido. "Umalis na tayo." Ang pag-alis sa mansyon ay hindi isang marahas na pagtakas. Ito ay isang tahimik na paglisan. Walang sigawan, walang sumbatan. Tanging ang nakabibinging katahimikan na naiwan matapos ang bagyo. Iniwan ni Marco ang kanyang ina na nakaluhod pa rin sa sahig. Yakap ang sarili. Nawawala sa isang mundong gawa sa pagsisisi. Isang tingin lang ang ibinigay niya rito. Isang tingin ng awa at pamamaalam bago niya isinara ang pinto ng silid na iyon at ang isang kabanata ng kanyang buhay. Hawak pa rin niya ang kamay ni Elara habang bumababa sila sa engrandeng hagdanan. Ang bawat hakbang pababa ay isang hakbang palayo sa isang buhay na puno ng ginto ngunit kulang sa kaluluwa. "Marco, saan tayo pupunta?" Mahinang tanong ni Elara. Ang boses ay pagod at puno ng alinlangan. Huminto si Marco sa paanan ng hagdan. Binitawan niya ang kamay ni Elara at marahang hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Pinilit itong tumingin sa kanya. "Sa kung saan dapat tayo?" Sagot niya. Ang mga mata ay seryoso at puno ng pangako. Sa isang lugar kung saan makakapagsimula tayo. Tayong dalawa lang. Hindi na sila nagdala ng kahit ano. Sa ibabaw ng isang marmol na mesa sa may pasukan, iniwan ni Marco ang lahat ng nag-uugnay sa kanya sa pagiging isang De Villa. Ang kanyang wallet na puno ng credit cards, ang susi ng kanyang sports car, ang mamahalin niyang relo, lahat. Ang tanging kinuha niya ay ang maliit na halaga ng cash mula sa kanyang bulsa, perang galing sa sarili niyang ipon, hindi sa yaman ng kanyang pamilya. Paglabas nila sa malaking pinto ng mansyon, huminga sila ng malalim. Ang hangin sa labas ay tila mas sariwa, mas malinis. Ang langit ay nagsisimula ng magliwanag, nagbabadya ng isang bagong araw. Naglakad sila palayo nang walang lingon-likod. Ang unang ilang araw ay isang pagsubok. Humanap sila ng isang maliit na apartment sa isang lugar na hindi kalayuan ngunit sapat na para hindi sila madaling mahanap. Ang apartment ay may isang kwarto lang, isang maliit na kusina, at mga dingding na bakbak na ang pintura.
Malayong-malayo ito sa mansyon, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco na mayroon siyang tunay na tahanan. Natutunan ni Marco ang mga bagay na hindi niya kailanman pinansin, ang maglaban ng sarili niyang damit, ang magluto ng kanin, ang magtipid sa bawat sentimo, ang sumakay ng jeep. Para sa iba, ito ay ordinaryong buhay. Para sa kanya, ito ay isang bagong mundo na puno ng kalayaan. Si Elara ang kanyang naging gabay. Tinuruan niya si Marco kung paano magbudget ng pera, kung saan makakabili ng murang gulay, kung paano magkumpuni ng sirang gripo. Sa gitna ng kanilang mga simpleng gawain, ang kanilang pagmamahalan ay lalong tumitibay. Isang gabi, habang kumakain sila ng instant noodles sa sahig dahil wala pa silang mesa, biglang tumawa si Elara. "Anong nakakatawa?" tanong ni Marco. "Wala naman," sabi ni Elara, pinupunasan ang luhang dulot ng pagtawa. "Iniisip ko lang, ang isang Marco de Villa kumakain ng instant noodles sa sahig. Kung makikita ka lang ng mga kaibigan mo." Ngumiti si Marco. Kinuha niya ang kamay ni Elara. "Hayaan mo sila. Ito ang pinakamasarap na hapunan na natikman ko sa buong buhay ko." Seryoso siya. Ang bawat subo ng noodles na yon, nakasama si Elara, ay mas masarap kaysa sa kahit anong steak o caviar na inihain sa kanya sa mansyon. Ngunit hindi lahat ay madali. Kailangan nila ng pera. Kailangan nilang maghanap ng trabaho. At iyon ang pinakamalaking pagsubok para kay Marco. Sanay siyang siya ang kinakausap, ang sinusuyo. Ngayon, siya ang kailangang magpakumbaba. Ang pangalang De Villa, na dati ay nagbubukas ng lahat ng pinto, ay ngayoy isang sumpa. Hindi niya ito magamit. Kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Pagkatapos ng maraming pagod at pagtanggi, nakahanap siya ng trabaho bilang isang office clerk sa isang maliit na kumpanya. Ang sahod ay maliit, ngunit sarili niyang pinaghirapan. Isang gabi, pag-uwi niya mula sa trabaho, pagod na pagod, naabutan niya si Elara na nakaupo sa may bintana, tahimik na nakatingin sa labas. Lumapit siya at niyakap ito mula sa likuran. "Malalim ang iniisip mo." Huminga ng malalim si Elara. "Marco, nagsisisi ka ba?" Ang tanong ay puno ng bigat. Tiningnan ni Marco ang kanilang munting apartment. Ang kupas na sofa, ang nag-iisang bumbilya na nagbibigay liwanag. Naalala niya ang kanyang malawak na silid, ang malambot niyang kama, ang buhay na walang iniintindi. Hinigpitan niya ang yakap kay Elara. "Hindi," bulong niya sa tainga nito. "Kailanman, hindi ako nagsisi." Humarap si Elara sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang dahil sa mga luhang hindi tumutulo. "Dahil dati," patuloy ni Marco, "mayroon akong lahat, pero wala akong kabuluhan. Ngayon, wala akong halos kahit ano, pero nasa akin na ang lahat." At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang kahirapan, sa isang maliit na apartment na sila lang ang nakakaalam, naramdaman ni Marco ang tunay na kayamanan. Hindi yun nasusukat sa pera o ari-arian. Nasusukat iyon sa tibok ng puso ng babaeng mahal niya, na ngayon ay malaya na niyang mayakap ng walang takot. 1 taon. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Ang buhay sa maliit na apartment ay naging kanilang normal. Ang mga pagsubok ay naging kanilang lakas. Ang bawat sentimong pinaghirapan ay naging simbolo ng kanilang pag-ibig at determinasyon. Mula sa maliit na sahod ni Marco bilang clerk at sa mga natanggap ni Elara sa iba't ibang raket, nakaipon sila ng sapat na puhunan para simulan ang isang maliit na negosyo. Isang bagay na alam ni Elara kung paano gawin. Sinag Cleaning Services. Sinag, dahil sa gitna ng kanilang kadiliman, sila ang naging sinag ng pag-asa para sa isa't isa. Sa simula, sila lang dalawa ang lahat. Sila ang janitor, ang accountant, ang marketing team, at ang CEO. Naalala pa ni Elara ang mga unang linggo nila. Magkasama silang naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw,
Namimigay ng mga flyers sa bawat bahay at opisina na kanilang madaanan. Maraming beses silang tinanggihan. Maraming pinto ang isinara sa kanilang harapan, pero hindi sila sumuko. Tuwing gabi, pag-uwi nila, pagod na pagod ang kanilang mga katawan. Masakit ang kanilang mga likod. Magaspang ang kanilang mga kamay. Ngunit sa halip na magreklamo, magtitinginan lang sila at magngingitian. Pagkatapos ay maghahati sila sa isang platong kanin at tuyo, at iyon na ang pinakamasarap na handaan sa buong mundo. Nakikita ni Elara ang pagbabago kay Marco. Ang mga kamay na dati sanay lang sa paghawak ng panulat at manibela ng mamahaling sasakyan ay ngayoy may mga kalyo na. Ang balat na dati laging makinis ay ngayoy mas kayumanggi dahil sa araw. Ngunit ang mga mata nito ay may bagong kislap, isang kislap ng dangal at kasiyahan na hindi niya nakita noong prinsipe pa ito sa kanilang mansyon. Unti-unti, nagbunga ang kanilang pagsisikap. Isang kapitbahay ang kumuha sa kanila para maglinis ng bahay. Pagkatapos, isang maliit na opisina. Hanggang sa kumalat na ang magandang balita tungkol sa kanilang serbisyo. Masipag, tapat, maaasahan. Ang kanilang malaking break ay dumating sa pamamagitan ng isang tawag. Isang bagong bukas na medium-sized na kumpanya ang nangangailangan ng regular na cleaning service para sa kanilang buong 3 palapag na opisina. Halos hindi sila makapaniwala. Hello? Opo, kami po ang Sinag Cleaning Services, sabi ni Elara sa telepono. Nanginginig ang boses sa halo-halong kaba at tuwa. Sa tabi niya, si Marco ay nakakuyom ang kamao sa excitement. Nang gabing makuha nila ang kontrata, hindi sila makatulog. Pinagplanuhan nila ang lahat, mula sa mga materyales na bibilin hanggang sa schedule ng paglilinis. Iyon ang simula ng kanilang pag-angat. Gabi. Kadadating lang nila sa kanilang maliit na opisina na nagsisilbi na ring bodega. Ito ang huling araw ng kanilang unang buwan sa bagong kontrata. Ang sahig ay puno ng mga bagong walis, mop, at mga bote ng cleaning solutions. Ang amoy ng sabon at disinfectant ay humahalo sa amoy ng kanilang tagumpay. Pagod na pagod sila, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng saya. Sa wakas, natapos din, sabi ni Marco. Iniuunat ang kanyang mga braso. Naupo ito sa sahig at sumandal sa pader. Naupo si Elara sa tabi niya. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Salamat sa iyo, Marco. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Hindi, sagot ni Marco. Hinawakan ang kamay niya. Salamat sa iyo. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano mangarap ulit. Natahimik sila sandali, ninanamnam ang kapayapaan at ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Biglang bumangon si Marco. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Elara, sabi niya. Ang boses ay biglang naging seryoso. Lumuhod ito sa kanyang harapan, sa sahig na amoy pa ng floor wax. Nanlaki ang mga mata ni Elara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Hindi ito isang singsing na may diamante. Hindi ito isang mamahaling alahas. Ang hawak ni Marco ay isang maliit na sinulid na kulay dilaw, maingat na itinali para maging isang bilog. Alam kong hindi ito marangya. Pagsisimula ni Marco, ang mga mata ay nangungusap. Wala itong ginto, wala itong diamante, pero para sa akin, ito ang simbolo ng lahat. Simbolo ng sinag ng araw na dinala mo sa buhay ko. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa mga mata ni Elara. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang mansyon o isang marangyang buhay. Ang tanging maipapangako ko ay ang mga kamay kong ito na magtatrabaho para sa iyo araw-araw. Ang puso kong ito natitibok para sa iyo habang buhay at ang isang pangarap na bubuuin nating dalawa magkasama. Huminga ito ng malalim. Elara Sandoval, mahal ko, pakakasalan mo ba ako? Hindi na napigilan ni Elara ang kanyang mga luha. Sunod-sunod itong pumatak. Tumango siya ng paulit-ulit, hindi makapagsalita dahil sa buhol sa kanyang lalamunan.
Oo, oo Marco, oo. Isinuot ni Marco ang sinulid na singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Niyakap niya si Elara ng mahigpit. Sa gitna ng kanilang munting bodega, sa gitna ng amoy ng pag-asa, naging isa ang kanilang mga pangarap. Ngunit habang magkayakap sila, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang sandali. Tok, tok, tok. Nagkatinginan sila, nagtataka. Sino ang pupunta sa kanila ng ganoong oras ng gabi? Nag-aalangang lumapit si Marco sa pinto at marahan itong binuksan. Sa labas, nakatayo ang isang lalaking hindi nila kilala. Suot ang isang malinis at plansadong uniforme ng isang driver. Sa likod nito ay isang itim at makintab na kotse. Isang uri ng sasakyan na isang taon na nilang hindi nakikita. Yumuko ng bahagya ang driver. Ang tingin nito ay diretso, professional. "Ma'am, sir," sabi nito sa isang magalang ngunit walang emosyong boses. "Nais po kayong makita ni Doña Imelda." Ang pangalan ay tila isang multo mula sa nakaraan. Doña Imelda. Sa loob ng isang taon, hindi nila narinig ang pangalang iyon. Hindi sila nagtanong. Hindi sila nag-usisa. Maingat nilang isinara ang pinto sa kabanatang yon ng kanilang buhay at mas piniling harapin ang kinabukasan na sila lang ang gumagawa. Nagkatinginan si Marco at Elara. Ang saya mula sa proposal kanina ay napalitan ng isang mabigat na kumot ng alinlangan at kaba. "Bakit daw?" tanong ni Marco sa driver. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Ang katawan ay bahagyang nakaharang sa pintuan na para bang pinoprotektahan si Elara mula sa anumang panganib. "Hindi po nabanggit, sir," magalang na sagot ng driver. "Ang utos lang po sa akin ay sunduin kayo at ihatid sa mansyon." "Sabihin mo sa kanya, hindi kami pupunta," matigas na sabi ni Marco. Ngunit bago pa niya maisara ang pinto, isang kamay ang marahang pumigil sa kanya. Ang kamay ni Elara. Tumingin si Marco sa kanya, nagtataka. Umiling si Elara. "Kailangan nating pumunta," mahina niyang sabi. "Pero bakit?" "Elara, tapos na tayo doon." "Hindi pa, Marco," sabi ni Elara. Tinititigan ang mga mata nito. "Hindi pa talaga tapos hanggat hindi natin hinaharap. Para sa'yo, para sa akin, para sa kanya." May katwiran si Elara. Ang pagtakbo ay hindi solusyon. Ang pagharap, gaano man kasakit. Ang tanging paraan para sa tunay na kalayaan. Huminga ng malalim si Marco at tumango. "Sige." Ang biyahe pabalik sa mansyon ay tahimik. Hawak ni Marco ang kamay ni Elara sa buong panahon. Ang hinlalaki nito ay marahang humahaplos sa kanyang palad. Habang papalapit sila sa pamilyar na mga kalye ng Forbes Park, ang mga alaala, mabuti at masama, ay nagsimulang bumalik. Ang mansyon ay ganoon pa rin. Malaki, enggrande, at tila malamig. Ngunit pagpasok nila, may nagbago. Ang dating nakakasilaw na mga ilaw ay bahagyang madilim. Ang dating amoy ng mga imported na bulaklak ay napalitan ng isang simpleng amoy ng kalinisan. Ang mga kasambahay na sumalubong sa kanila ay yumuko ng may respeto. Ngunit ang mga mata nila ay may bahid ng lungkot. Hindi sila dinala sa sala o sa opisina. Dinala sila sa hardin, sa ilalim ng puno ng mangga, sa mismong lugar kung saan unang naghalikan sina Marco at Elara. May isang mesang nakahanda para sa tatlo. At doon, nakaupo, nakatalikod sa kanila, ang isang babae. Si Doña Imelda. Nang marinig nito ang kanilang mga yapak, dahan-dahan itong lumingon. Ang pagbabago ay nakakagulat. Ang dating matikas na tindig ay tila bahagyang nangayayat. Ang buhok na dating laging perpekto ang ayos ay may mga hibla na ng kulay pilak. Ang mukha na dating laging may matigas na ekspresyon ay may mga guhit na ng kalungkutan. At ang mga matang dati nagyayelo sa galit, ay ngayoy puno ng isang emosyong hindi pa nila nakikita rito kailanman. Pagsisisi,
Tumayo ito. Hindi ito ngumiti. Hindi rin ito nagsalita agad. Marco, Elra. Sa wakas ay sabi nito, ang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. May kaunting panginginig dito. Walang sumagot. Hinintay lang nila kung ano ang sasabihin nito. May kinuha si Doña Imelda mula sa mesa. Isang malaking brown envelope. Dahan-dahan itong lumapit kay Elara. Huminto ito sa harap niya at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Elara hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang kapwa-tao. Para sa'yo ito, sabi ni Doña Imelda. Iniabot ang envelope. Oh, mas tamang sabihing para sa ama mo. Nag-aalangang kinuha ni Elara ang envelope. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga dokumento, mga legal na papel. May mga sinumpaang salaysay mula sa mga dating empleyado ng kanyang lolo. May mga bank record. May isang sulat mula sa isang abogadong umamin sa kanyang partisipasyon sa paninirang puri. Ito ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng kailangan para linisin ang pangalan ni Arturo Reyes. Patawad, bulong ni Doña Imelda. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong hindi mabubura ng mga papel na yan ang sakit na idinulot ko, na idinulot ng pamilya ko. Tumingin ito kay Elara at pagkatapos ay kay Marco. Isang taon akong nabuhay sa impyernong ako mismo ang gumawa. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa akin ng mga kasalanan ko, sa inyo, at sa kanya, kay Arturo. Ito lang ang tanging paraan na alam ko para makabawi. Sabi nito, ang boses ay basag na. Ang ibigay ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa inyo. Niyakap ni Elara ang envelope sa kanyang dibdib. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tila unti-unting gumaan. Tumulo ang kanyang mga luha, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, sa katarungan. Walang salitang namutawi sa kanyang labi. Sa halip ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Lumapit siya kay Doña Imelda at niyakap niya ito. Nagulat ang matanda. Sa una ay nanigas ito, hindi alam ang gagawin. Pagkatapos, unti-unti, naramdaman niya ang pag-angat ng mga braso nito at ang mahigpit na pagyakap pabalik. At doon, sa balikat ni Elara, humagulgol si Doña Imelda. Isang iyak ng isang taong pagod na, isang iyak ng pagsuko at paghingi ng kapatawaran. Lumapit si Marco at niyakap silang dalawa. Ang 3 taong sinira ng nakaraan ay nagsama-sama sa isang yakap ng paghilom. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi sila bumalik sa mansyon para manirahan. Ipinagpatuloy ni na Marco at Elara ang kanilang simpleng buhay at ang pagpapalago ng kanilang negosyo. Ngunit tuwing linggo, bumibisita sila sa hardin. Hindi na Doña Imelda ang tawag ni Elara sa kanya, Mama Imelda, at si Mama Imelda sa kauna-unahang pagkakataon natutunang ngumiti ng totoo. Isang ngiti na hindi na nagtatago ng sakit, kundi nagpapakita ng pag-asa. Ang huling eksena ay ang kanilang simpleng kasal sa isang maliit na simbahan. Walang engrandeng selebrasyon. Tanging mga malalapit na pamilya at kaibigan. Habang naglalakad si Elara papunta sa altar, hawak niya ang isang maliit na bouquet. At sa gitna ng mga bulaklak, nakasabit ang isang litrato. Ang litrato ni Arturo Reyes sa unang hanay ng upuan. Magkatabi sina Marco at Mama Imelda. Nakangiti sila. Sa likod nila, ang logo ng kanilang kumpanya, ang Sinag Cleaning Services, ay sumisikat. Isang testamento sa pag-ibig na kayang linisin ang lahat ng dumi ng nakaraan at magbigay liwanag sa isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig na sinubok ng nakaraan, ngunit pinatibay ng pagpapatawad, ang kwento ni na Marco at Elra. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay.
Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para bang naging kasama na rin ninyo ako sa bawat pagtawa, pag-iyak, at pagtibok ng puso. Naramdaman ko ang takot ni Elara, ang determinasyon ni Marco, at maging ang bigat ng pagsisisi ni Doña Imelda. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat galit ay may nakatagong sakit, at sa likod ng bawat kasalanan ay may puwang para sa paghilom. Sana ay baunin ninyo ang mga aral na iniwan sa atin ng kanilang pag-iibigan, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o sa karangyaan, kundi sa katatagan ng puso at integridad ng pagkatao. Na ang pagpapatawad, gaano man kahirap, ang tanging susi na makapagpapalaya sa atin mula sa mga tanikala ng nakaraan. At higit sa lahat, na laging may sinag ng pag-asa kahit sa pinakamadilim na yugto ng ating buhay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Mag-iwan lamang po kayo ng komento sa ibaba. Bawat isa po ay aking babasahin at itatago sa aking puso. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, nagmamahal, pusong muling umiibig.